At bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita na nangyari po ngayong araw, update muna tayo at makakausap natin si Attorney Howard Caleja. Siya pong nagsisilbing co-convener ng One Sambayan Coalition. Magandang gabi ho sa inyo and welcome back sa Bombo Radio Philippines, Attorney Caleja, sir. Si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito, sir. Yes, Bombo Genesis, Ever. Good evening at mabuhay po kayo. Thank you for joining us. Tayo po live na napapanood at napapakinggan sa atin pong 32 stations nationwide, Attorney. Okay, unahin po siguro natin yung nangyari ho kahapon, Attorney, na nagkaroon po ng pagbabago sa liderato ho ng Senado ho kahapon. Pero iginigiit ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi po yun legal at sa halip ay siya pa rin po ang legal at moral na Senate President. Ano pong take ho ninyo? Una, doon ho sa ginawa ho ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian, and pangalawa, doon sa naging statement ni Senator Alan Peter Cayetano, Attorney. Well, hindi naman natin masisisi si Alan Peter kung sabihin niyang siya pa rin. Sabi ko nga, kung gusto niyang kumapit sa posisyon, parang kapit ko, bahala siya doon. Pero malinaw naman ang ating konstitusyon. Malinaw din ang ating batas, malinaw din ang rules. No? Isa-isahin natin yan. Number one, ang konstitusyon sinasabi na ang quorum ay mayorya ng mga senador. Ngayon, yung clarification kung ano ang quorum, ano ang mayorya, ano ang mga member na kailangan makuha ang quorum, yan ay clarify na. Lininaw na yan ng Korte Suprema sa kaso nga ni Avellino versus Cuenco. Siguro, narinig mo na itong kaso napakaraming beses mula kagabi o mula nung isang araw pa. No? So, ano pa ba ang gusto niyang paniwalaan? Siya naman ay abogado, alam naman niyo kung ano ang jurisprudence na sinasabi kung ito batas or resolusyon ng Korte Suprema, ito ay part of the law of the land. Ano po ang sinasabi dito? Ang nangyari dito, meron isang senador na out of the country, may isa din na may sakit. So ang sinasabi nila, since hindi ito makukuha ng processes ng Senado, hindi nila maoobliga na sila ay pumasok dahil ang sabi nga ng Korte Suprema, dapat ito ay may physical at merong actual presence na pwedeng gumanap sa Senado, yan po ang binilang nila. Kaya naging mayorya ang 12 over 13 at 23 nung panahon na yon. Ngayon, sa ating paggawa ng Senado, being collegial body, hindi lang po constitution na sinusunod yan. Hindi lang po jurisprudence ang sinusunod yan. Sumusunod din po yan sa ating tinatawag na customs, traditions, at precedents. No? Mabigat po yung precedents. Ano yung precedents? Ibig sabihin, nangyari na ba ito sa history ng Senado? So nangyari na rin po ito, ilang beses na po, na 12 ang mayorya na ginawa para magkaroon ng quorum. At na-cite nga ito, isa sa mga instances, and among the 6 or 7 instances, sinite nga ito ni Senator Win nung kahapon, nung sinabi niya nung panahon ni Senator Frank Drilon nung May 2015, 12 din ang mga senador. Bakit naging 12 ang quorum noon? Dahil tatlo, Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla at Senator Juan Ponce Enrile, nakakulong din. Parang ito si Senator Jinggoy ngayon nakakulong. So hindi rin siya pwede mahawakan ng Senado. At yung iba out of the country rin. So out of 17, 12 was declared the quorum. No? So klaro naman po yan. May precedence na 12 is a quorum sa Senado. Ngayon, pasok ba ang pagkakataon na ito sa factual basis? Ibig sabihin, in all fours ba? Pareho ba ang pagkakataon nito, ang precedent na ito at itong jurisprudence na ito, nitong Avellino jurisprudence? At nasang-ayon ba ito sa Constitution? Ang sagot ko po dyan ay oo. Bakit? Nasaan ba si Senator Jinggoy? Siya po ay nakakulong, siya po ay nasa Sandigan Bayan, non-bailable offense. So kapareho po ng mga nangyari doon sa 2015, hindi rin po kayang hawakan, hindi rin po maoobliga ng Senado na siya ay pumunta dahil siya na po ay nasa under jurisdiction ng ating mga korte. Pangalawa, paano natin maoobliga si Senator Bato na umiiwas sa batas na tinawag nga ng DOJ at tinawag nga ng Solicitor General na fugitive from justice. So siya po ay umiiwas sa batas. So paano po natin siya mahahanap? Sabi ko nga, paano mahahanap si Senator Bato na nagtatago sa ilalim ng bato? So paano naman po yan? So ang total members po sa ating bilang ngayon
ay 22 at ang mayorya 22 divided by 2 is 11 plus 1, majority plus 1 is 12. Kaya po sang-ayon po ako sa nangyari kahapon na nagkaroon ng quorum at nagkaroon ng business. At nung tinabing nagkaroon ng business, yan po ay nung diniklara na all positions vacant including the Senate President, lahat po ay nabakante. No? Klaro po yan. Kaya po hindi po tunay na Senate President na ngayon si Senate President ex-Senate President Cayetano na ang tawag ko nga Senate President ng Facebook. Kaya for the last 3 days doon lang siya naghihiring at nagse-session sa kanyang Facebook. So malinaw po 'yan na kahit ano pong sabihin, siyempre po hindi ho natin masisisi ang sasabihin ni Senator Cayetano pero siya po ay nagkakamali. Malinaw po na ang Opo. killing ng batas Oo, oo. at killing ng mayorya at recognize na rin ng palasyo na si Senator Gatchalian ang acting Senate President at ang mayorya ay yung mayorya ni Senator Gatchalian. Mm. Ano pong legal remedy ngayon, attorney? Kasi parang ayaw talagang bumaba ni Senator Cayetano, ano? Sabi nga niya kanina, ako pa rin ang Senate President doon sa kanyang naging pahayag sa official na statement kanina sa media. So may legal remedy ba? Ano ba pwedeng gawin dito ng kampo ni Senator Gatchalian? Siya lang ang nagpapahayag niyan. Kung maalala mo, nung panahon na siya speaker, ginawa na rin niya yan. Kapituko na rin siya sa pwesto, ayaw niyang bumaba as speaker. So pangalawang beses na niyang ginawa ito. Talagang kumbaga sa kriminal, recidivist, no? Paulit-ulit niya niyang ginagawa itong kalokohan na ito. Legal remedy, pwede na lang dulugin sa Korte Suprema, either party, whether the group of Alan Peter or the group of Senator Win can bring this issue to the Supreme Court. And as I said, sa tingin ko, paninindigan naman ang panig ni Senator Win ng kanyang mayorya dahil po ito, yung issue on quorum on 12 as a quorum has already been decided and clarified by the Supreme Court in a leading case in 1949, yung Avellino versus Cuenco, na kung makikita nyo, yung wording ng constitutional provision from sections Article 6, Section 10, Paragraph 2 noong 1935 Constitution sa ngayon 1987 Article 16, Section 10, Paragraph 2, parehong-pareho. So hindi naman kailangan lumihis ang desisyon ng Korte Suprema sa quorum dahil parehong-pareho ang wording at ang circumstances sa mga nangyayari today. Okay. May mga follow-up pa ako mamaya, attorney, ano? Bumaba with your follow-up, attorney. Alright. For clarification lamang din po, Attorney Calleja, ito po bang ginanap po na hearing ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, valid po ba ito considering na nabakante na nga po yung mga posisyon ng magdeklara po ng quorum, yung bago pong majority, at nagtalaga po ng mga bagong chairmanship po dun sa mga Senate committees? Bombo Ever, malinaw po, maganda po yung katanungan mo. Ang sinasabi nga ng ating Constitution lang, simpleng-simple, yung Senate President, yun lang po ang kailangan ng mayorya ng 13. Pero yung ibang opisyales, wala naman pong sinasabi dyan. At kasama po sa opisyales na yan, ang committee chairmanship ng Blue Ribbon at yung mga members ng Blue Ribbon. So, at ng iba pang committee. So, klaro naman po yan, nung dineclare vacant yan, yung chairmanship ni Senator Pia at ng mga ibang membro na kasama sa Blue Ribbon, lahat po yan ay nabakante, lahat ng posisyon pong yan ay nabakante. Ngayon, nung binoto si Senator Erwin na bagong chairman ng Senate Blue Ribbon, siya na po ang humahawak ng, kumbaga, nasa kanya na ang beat ng Senate Blue Ribbon. Ngayon, tumawag na siya ng kanyang reorganization sa Monday. So kung ano man ang nangyari today, tama yung sinasabi nila na bogus, wala hong halaga, wala hong kumbaga lang yan, palabas ni Senator Cayetano, Senator Pia, Senator Alan, Senator Marcoleta, palabas, Senator Padilla, mahilig lang sila magpalabas. Yun lang ang nila. Gusto lang nilang to play to the soundbite, to play to the media. Pero sa totoo, wala hong legal basis at bogus po, wala pong validity yung mga nangyari today dyan sa hearing na yan. Alright. If ever po, Attorney, maaari po bang idulog ni dating Senate President
Alan Peter Cayetano, ito pong issue dun sa Senate leadership sa Korte Suprema na para nang sa ganun maayos po yung gusot doon sa o pagtatalo po dito sa liderato po ng Senado. Alam mo, pinakamadali bombo ever, mag-concede na lang si Senator Alan at tanggapin niya ang katotohanan, tanggapin niya ang legal at precedent na may basihan na desisyon at nangyari na sa Senado. Pero kung talagang magkakapit-tuko siya at ayaw niyang maniwala at gusto niyang mapahiya ng Korte Suprema, wala namang problema na siya ay dumulog. As I said, both parties can bring any legal action or question to the Supreme Court, whether the group of Alan Peter or Senator Win, they can bring that to the Supreme Court and it would be a good academic discussion. Pero kung ako nga, the most peaceful and faster way to settle the issue, ibigay na nang nararapat dun sa mayorya ni Senator Win. Pero kung gusto ni Senator Alan mapahiya sa Supreme Court, di sige, tignan niya kung paniniwalaan siya at tingnan niya kung hindi siya paniniwalaan ng Korte Suprema. Alright, Bombo Jen. Okay. Attorney, yung nababanggit niyo kanina kung bugus, ituturing na bugus yung pong nangyaring hearing kanina, can that be erased doon sa record po ng Senado kung sakali? Yeah, I don't think that should be part of the records. Klaro naman po yan. Anybody can hold a hearing, a meeting, a committee meeting. Wala hong problema yon. Ang problema kung ito ay committee hearing on the Blue Ribbon, hindi naman po sila ang mga membro, hindi rin naman po sila ang mga chairman or vice chairman itong committee na ito. So wala hong visa yun. Hindi ho sila pwedeng mag-conduct. Pwede sila mag-conduct on a meeting, kausapin nila yon, but that would be the most that they can do. But to conduct a hearing outside the rules, at saka hindi na sila membro, hindi ho tama yon. Will this amount to a constitutional crisis kung sakaling, magpilitan nga pong dalawang kampo, Attorney? Yeah, it can be. Sa akin, it would be a deadlock. It would be a sad state of how the Senate has evolved, no? Sayang, ang ganda ng imahe ng Senado, pero sa totoo lang, nung pumasok si Senator Alan Peter, nagkagulo. Alam mo yung bombohena, nagkagulo nung barilan, nagkagulo nung yung botohan doon sa online ni Marcoleta, nagkagulo nung na tumakas si Bato. Tapos ngayon ito pang ayaw paniwalaan ni Senator Alan na sabi ko nga nasa batas naman yan. At kung makikita mo Senator Hener, prinomote na kita, Bombo Hener, no? Kung makikita mo noong May 2015, tanong mo kay Senator Alan, senador siya noon. Tanong mo kay Senator Pia, present pa siya noon sa plenaryo. Itanong mo kay Senator Loren, senadora din siya noon. Bakit hindi nila question yung quorum na 12 nung panahon na yon? Kung sa paniwala nila, walang quorum ng 12, bakit nung panahon ng 2015, hindi nila question? Bakit ngayon question nila? So dapat doon pa lang, question na nila. So makikita na meron lang ito talagang mga pang-personal na agenda. Kasi hindi naman ho talaga pinaglalaban ang katotohanan. Kasi kung gusto na ng katotohanan, doon pa lang noong 2015, dapat question na nila ang legality ng quorum. Which is another question sa consistency ng paninindigan ni Senator Alan Cayetano. Bombohender, meron na precedent. Ibig sabihin nangyari na. Pinayagan na nilang mangyari. At senador sila noon. So anong ginawa nila? Hinayaan nila. Ngayon may questionin nila. Pero nung time na yon hindi nila ginawa. Kasi nga malinaw naman at kung makikita mo yung transcript, pareho ang rason ni Senator Franklin Trinon at ni Senator Win Gatchalian ngayon na it is within the rules, within the Constitution, and also within or in accordance to the ruling of the Supreme Court in the Avellino versus Cuenco case. Okay, Attorney, sige, maraming salamat. Abang-abang pa po tayo sa mga susunod na araw about dito sa impasse dyan sa may bahagi po ng Senate. Maraming salamat. Ingat po kayo, Attorney. Maraming salamat. Anytime po. Basta Bombo Hener and Bombo
ever. Salamat po. Magandang gabi po. Magandang gabi ho sa inyo. Si Attorney Howard Calleja Magakabumbu, ang co-convener po ng One Sambayan Coalition at isa rin pong law professor sa may Ateneo de Manila University School of Law. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.